Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang magbitiw sa pwesto oras na mapatunayang sangkot sa anumang uri ng korupsyon ang sinuman sa kanyang mga anak. Samantala, naniniwala raw si Senator Antonio Trillanes IV na malapit sa Pangulo ang nasa likod ng malaking shipment ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, katatapos lang po ng speech ng Pangulong Duterte doon sa Gala Night ng Southern Philippines Medical Center na nagdiriwang ng kanilang centennial ngayong araw na ito. At Ma'am Jess, bukod doon sa aspeto ng pagpapaganda ng pasilidad ng mga ospital at ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan ay muling nabanggit itong si Pangulong Duterte na handa siyang bumaba sa pwesto kung sakali daw, Ma'am Jess, na mayroong isang tao na makapag-execute ng affidavit kung saan direktang maililink itong si Vice Mayor Pulong Duterte na kanyang anak doon nga sa mahigit 6 na bilyong pisong drug smuggling doon sa Bureau of Customs. Ganyan din, Ma'am Jess, halos ang sinabi ng Pangulong Duterte kagabi doon naman sa pagpunta ng Pangulo sa SPMC dito rin sa Davao City. Narito ang aking report. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi ang Cancer Institute ng Southern Philippines Medical Center dito sa Davao City. Makikita ang nakisalamuha ang Pangulo sa mga batang cancer patients. Sabi ng Pangulo, ang sakit na cancer daw nagagamot. Pero iba raw ang cancer ng lipunan gaya ng korupsyon. Hindi nakaligtas sa kanya ang Bureau of Customs na matagal na raw may bahid ng katiwalian kung kaya niya ipinwesto ang mga sundalong minsan ang nag-aklas laban sa gobyerno. The clarion call was reform because graft is no longer tolerable. So nilagay ko sila doon. So if that's what you're complaining about, fine. Sige, insensitive positions which are prone to graft. Sa kabila nito, pumutok ang kontrobersya nang makalusot ang shipment ng 6 na bilyong pisong halaga ng shabu mula China. Aminado ang Pangulo, nakakalungkot na pati pangalan ng anak niyang si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na dadawit sa issue. Nung nag-umpisa ako, right at the start sa inauguration, I made a solemn commitment to you that if any one of my children, si Inday, si Pulong o si Basre, masali sa graft, I will step down as President of this Republic at once. And I am repeating it today. Wala kayong mano sa akin. What I say in public, I will do. Na ngayon, those are allegations with gamitan ng pangalan. Ang kritiko ng Pangulo na si Senador Antonio Trillanes IV may nakalap daw na impormasyon ng dating kasama sa Ocud Mutiny na si BOC Commissioner Nicanor Faeldon ang nasa gitna ng kontrobersya. Naniniwala rin si Trillanes, isang taong malapit sa Pangulo ang nasa likod ng shipment. Malapit ito kay Duterte na kahit na hindi nga nakapagmura di ba? Nanahimik siya nung pumutok itong issue na ito. Kasi untouchable yung backer na ito. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam si Vice Mayor Duterte. Ma'am Jess, doon sa speech ng Pangulo ngayong gabi ay nabanggit muli niya na kailangan palitan ng procurement law dito sa ating bansa sapagkat sinasabi niya yung sistema na lowest bidder ang nananalo ay doon daw nagkakaroon at nagsisimula ang korupsyon at sana raw ay mabago ito. Yan ang kanyang panawagan sa mga taga-gobyerno lalo na sa Kongreso, Ma'am Jess. Iyan, so far ang sinasabi ni Pangulong Duterte mula nung pumutok itong allegation against Vice Mayor Duterte, sinasabi niya magre-resign ako kung meron akong anak na nasasangkot sa corruption or sa drugs. Pero wala pang madiin na pag-deny o pagtanggi ng pamilya Duterte tungkol dito sa aligasyon. Yes, Ma'am Jess. Actually, nung unang pumutok ito, si Vice Mayor Pulong Duterte ay nagsabi na rin na hindi na nga nila sasagutin yung sinasabing pagkakadawit ng kanyang pangalan sapagkat yung sinasabing pagkakadawit ay
walang direktang nababanggit si Mr. Taguba nung siya ay nag-testify doon sa batasan, Ma'am Jess. Kaya ang Pangulong Duterte naman, ang sinasabi niya, kung talaga na mayroong ebidensya, ngayong gabi ang sinabi niya, kung mayroong makapagpo-produce ng affidavit na ililink talaga direkta itong si Vice Mayor Duterte, ay handang-handa daw siya, Ma'am Jess, na mag-step down sa kanyang pwesto. Parang kasi yung laging pag-phrase ng Pangulo dun sa kanyang tugon sa isyong ito is hypothetical, no? Kung mapatunayan na merong korupsyon na involvement ang aking mga anak, I will step down. Pero so far, wala pa tayong naririnig na outright or tahasang pagtanggi o denial dito sa allegations na ito. Is it because allegations nga lang ito? Parang ganun ba yung mindset ng pamilya Duterte, including the President, na allegations pa lang ito, it does not merit a denial. Ganun ba yun, Ian? Sa obserbasyon ko rin, Ma'am Jess, ganyan din ang tingin ng mga malalapit sa Pangulo at gayon din marahil ng kanyang anak na si Vice Mayor Paulo Duterte, kaya hindi nila sinasagot ito ng direkta. Pero dun sa sinabi nga mismo ng Pangulo, Ma'am Jess, na nakikita naman natin na kumpiyansa siya na walang maililink doon sa kanyang anak, kaya marahil nasasabi niya na mag-step down siya sa kanyang pwesto, kaya nasasabi niya na handa siyang bumaba kung kinakailangan, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.